Ilan pa tayo na magkakaroon ng ganitong sistema. Kasi sabi nila, kahit na ikaw na bakunahan, kahit na meron ng mababa na yung virus, pwede pang mag-second wave, mag-third wave, mag-mutate. Kaya ingat pa din. Oh, sabi naman nung yung ibang mga doktor, ang pwedeng mag-mutate yung tao pagka ikaw ay nabakunahan. Baka ikaw ay maging mutant. So hindi po natin alam. Tayo ay beyond ng science no? Hindi medyo hindi natin, we are going to unfamiliar territory. Ito po ay wala akong makitang opinion na makikita ko sa Bible, no? Ang alam ko lang, darating na ang Panginoon, maghanda tayo. So, kung tayo ay mayaman, sabi rito sa ating text, at tayo nandito sa mundo, the rich in this world, ay meron tayong dapat alalahanin. Ito ay para sa inyo. Ngayon, sabihin nyo, mahirap ako, pastor, di para sa akin ang preaching ngayon. Kasi mahirap ako ay poor. Tingnan natin. So, una, sino ba yung rich? Pinangalanan po ang mga rich at saka very rich sa Bible. Si Abraham, napakaraming cattle. No? At sa sobrang dami ng cattle nila, ay pati yung kanyang pamangkin na si Lot ay yumaman na rin. Minsan, no? Hindi ka naman mayaman, pero dahil dumikit ka sa mayaman, yumayaman ka rin. Kaya dapat marunong tayong dumikit. Pero hindi tayo didikit sa kasalanan. Didikit lang tayo doon sa kanyang prosperity dahil habang ikaw ay nakadikit sa kanya, minsan hindi niya mapigilan na maging generous sa iyo. So, alam na natin ang sikreto, no? Pinakita na yan ni Abraham, kaya yumaman si Lot. Nang yumaman naman si Lot, sa sobrang dami na nila ng kalakalan at ng kanilang pag-aari, nag-away na yung kanilang mga utusan, yung kanilang mga servants. Kaya kailangan maghiwalay sila ng almost 3 days journey. Sipin mo yung gaano kalayo yun para kasyang-kasya, no? Yung inyong property at yung property ng isa, yung mga kanyang mga hayop. Isa pang sinabi rito na mayaman ay si Job. Si Job. So, dahil si Job ay mayaman, pati mga anak niya mayaman din. No? So, minsan tayo, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo masyadong nagsikap. Pero dahil anak tayo ng mayaman, pati tayo yung mayaman na rin. Pwede namang yumaman, wag lang yumabang. Yung mga anak ng mayaman, wag kayong magyayabang. Okay? And another, sa New Testament, sinabi rito, the rich young ruler. The rich young ruler. Ay sa sobrang yaman niya, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, na ibenta mo lahat yan at sumunod ka sa akin, hindi niya nakaya. Hindi niya kaya yung sinabi ng Panginoon. Mas importante sa kanya yung kayamanan kaysa sa Panginoon na nagbibigay ng kayamanan. So, what happened? He went away sorrowful. Kaya sabi ng Panginoon, how hardly shall a rich man enter into the kingdom of God? Mahirap. But with God, nothing is impossible. So, yung mayayaman, minsan habang yung mayaman ka, lumiliit yung participation mo sa church. No? Minsan, mas maganda pa nung ikaw ay ang panahon ng mahirap Kasi nung mahirap ka, faithful ka sa church. Pero nung yumayaman ka na, dumadami na yung negosyo, dumadami na yung panay na ang punta mo sa bangko, panay na ang tunog ng GCash mo,
Hindi lang GCash ang tumutunog sa'yo, pati Paymaya tumutunog sa'yo. Oo, tuloy-tuloy. Panay ang text ng bangko, may nag-deposit, may nag-deposit, may nag-deposit. Kaya hindi ka na makabasa ng Bible. No? Sa sobrang dami ng tumutunog, kaliwat kanan, nagno-notify. And yan po ay minsan, kaya yung iba nagiging ano ulit, mahirap ulit. Kasi napunta na yung mata nila sa blessing, hindi na rin sa blesser. Kaya po kailangan ready tayo to lose everything but not the Lord. Yun ang dapat sa isang mayaman. Isa pang sinabing mayaman, si Joseph of Arimathea. He was a very rich guy, so that hiningi niya yung katawan ng Panginoon dahil siya ay mayroong ready mausoleum. Kaya sa Isaiah 53 sabi ron he was buried with the rich. No? Hindi mayaman ng Panginoon, he has nowhere to lay his head, pero bakit siya napunta sa mausoleum? Sa isang kuweba na pangmayaman na libingan. Hiningi ng isang mayaman na follower of the Lord Jesus Christ, si Joseph of Arimathea. Dito sa Pilipinas, ay marami ring mayaman. Sabi nila, third world country ang Pilipinas. Third world country. Pero, pag nung open pa, 2018, balik ako dito sa Pilipinas, galing Saudi Arabia, 2019. Pagdating ng alas 12, nasa MOA ka, puno ang restaurant. Kahit na yung mga restaurant na yung isang siomai ay 300 pesos. No? May nakatikim na ba kayo nun? Yung 300 pesos na siomai na isang order. No? Halos hindi mo maatim. Kahit ako minsan meron ako 1,000 sa bulsa. Tapos bebentahan ako ng siomai na 300 pesos. Hindi ko maatim bilhin. Sabi ko, maraming pwedeng mapakinabangan dyan So kahit na gusto mong minsan magwaldas ng pera, hindi mo sanay ka sa sanay ka na ang ano mo mahirap I don't deserve yung dila ko, hindi karapat-dapat sa gantong kamahal na pagkain, So yan po ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, maraming mayaman. Pero magaling lang magtago ng yaman. Ayun. So, halimbawa, mga Ayala, yan, sila Henry C., mga Bilyar, yan, si Pacquiao. Okay? So, may yaman yan. But, ang ating verse, sabi rito, charge them that are rich in this world. Alam natin na si Timothy, si Paul, pag nagpi-preach, hindi naman niya naka-Zoom, hindi naman niya naka-YouTube. Limitado lang ang audience niyan No? Kung tatayo man yan sa marketplace, very rare na maabot nila yung mayayaman. Yung talagang mayayaman, the rich in this world. Si Caesar, kaya lang nakaabot si Paul kay Caesar, siya ay bibitayin. Kaya lang siya narinig ng Haring Agripa. Dahil huhusgahan. So without this kind of situation na siya ay in prison and for sentencing, hindi siya abot doon sa mga matataas na tao na yan. Okay? So, kung sinasabi ni Paul kay Timothy, sabihin mo doon sa mayayaman sa lupa na ito, hindi niya ibig sabihin na pumunta ka doon sa mayayaman, pumunta ka doon sa mga palasyo, at mag-preach ka ron. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niyan, yung mayayaman na member ng church. Agree kayo? Diba? Yung mayayaman na member ng church. So, iilan lang yan. Sino yan? Ibig ba sabihin, maraming nasisave?
na mayaman na member ng church. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1, I think, not many mighty, not many noble, not many strong. Ay ibig sabihin, kokonti lang ang talagang mighty, strong, and rich, and high society. Ang intention ng Panginoon na iligtas. But God has chosen the foolish things of this world to confound the wise, and weak things of this world to confound the mighty, and those that are poor to confound the rich. So, pagka pumunta tayo sa churches, kahit sa park, no? Kahit sa sa Amerika, mga Amerikano, na mga Baptist, ay hindi natin sasabihin na standard ng kayamanan ng mundo makikita natin sa ating mga churches. Kaya medyo tama din na pababain natin yung pag sinabing mayaman, sino yung mayaman sa atin. Pagbabain natin ng konti. If you and your whole family are not forced to be hungry due to lack of resources, pwede nating sabihin, kasama ka na rin doon sa mayaman. No, hindi ka nagugutom, no, gusto niyong kumain, walang sumasabi sa iyo, walang nagsasabi sa iyo na, "Tay, gutom na ako, ano ba makakain natin diyan?" Walang ganun. Merong mga ganun na, yun talaga, mahihirap yun. No? Sasabihin, "Tay, gutom na ako. Ano bang pwedeng kainin? Wala pa tayong pera, anak eh. Sige, hayaan mo. Hahiram ako sa kapitbahay. Baka sakaling maawa sila sa atin." Alam niyo po dito, 2 beses, no? Yung ating kapitbahay, pumunta, "Sir, pastor, baka po meron kayo dyan, 50 pesos lang. Para lang meron kaming pambili ng ulam." Meron isa dumaan, hindi ko kilala. "Taga saan ka ba?" "Taga Salawag." "Oh, ba't napadaan ka dito?" Naghahanap po ako ng nakita ko church. Sabi niya, "Pwede po bang," hindi siya huminging pera, "pwede po bang makahingi ng bigas?" Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, "Mami, may anghel dito, i-welcome natin." Di ba? Sabi ng Hebrews yata, "Some have entertained angels unaware." So be hospitable. I-welcome niyo yung mga tao. At sabi ko, magbigay ka ng bigas. May humihingi ng bigas dito. No? So hindi siya umalis nang walang dala. At may saging pa yata, mami? Kasama saging. Hindi pa nakaluto mali timing niya Kung nakaluto, may dala rin siya ulam sana. No? Okay. So yan po ang may hirap. Nag-iikot para kumain. Pero kung ikaw, medyo yung rep mo anytime gusto mong kumain, meron kang madudukot sa rep. At yung iba ay hindi lang sa rep nakakadukot, pati sa ilalim ng kama nila may ready. 'Di ba? Pag nagutom, dudukot lang doon sa ilalim ng kama, kakain na sila Oo. So, meron silang kanya-kanyang baul ng kuhaan ng pagkain. So talagang hindi lamang siya siksik liglig umaapaw, meron pa siyang secret chamber na taguan ng pagkain. Okay. So yan po, kung ganyan ka, ay pwede na nating sabihin na mayaman ka. For the purpose of our preaching. No? And if you can travel, no? Pwede kang bumiyahe kung saan mo gusto. Mabilis, no? May sasakyan ka. Okay? You are living a life which is richer than others.
And if you have a roof in your head, may mga tumitira sa kalye, nakakita na ba kayo nun? Taong grasa, laging madumi ang damit. Tapos nasa kalsada doon natutulog. Ang tindi ng mga yan. Alam nyo, mauubos lahat tayo sa pandemic, yung mga yan matitira. Oo. Hindi, merong natural na immunization yung mga yan. Hindi kailangan niya ng turok. Hindi kailangan ng vaccine. Kaya kung gusto niyo makasurvive sa pandemic, sa kalye kayo matulog. Okay. So, hindi. Ano lang yan, no? Parang naisip ko lang, bakit ganon yung mga yun? Nasa kalsada, hindi nagkakasakit. Yung mayayaman, yun ang nadadali. Bata, matanda. No? Okay, so that is the wonder of the Lord also. Now, if tomorrow, you know, no, without you don't have any worry that you will drink, you will eat, and you will have money, no? Hindi ka nag-iisip na saan kaya ako kukuha ng pera bukas. Problema na naman, dadaing na naman ang mga anak ko. So, wala kang ganong problema, nakakatulog ka, no? Nang maayos, meron kang savings account. So that is already, you are richer than most people. Okay? So yun po. Yung iba nga marunong mag-project. Kasi alam nyo, nabibili yan sa libro eh. Pagka gusto mo raw na yumaman, kahit di ka pa mayaman, mag-akto ka na mayaman. Yun. Pupunta ka sa SM, meron ka daladalang aso, yan, naka-short ka, tapos ganun-ganun ka, medyo mataas yung noo mo, ganyan. Tapos naka-sunglass ka, yung sunglass mo nakaganon, pambihira, ganun-ganun ka. Ang bihira, ang yaman siguro nun, no? Ang yaman yun. Medyo ilag sa'yo yung mga tao kasi may aso kang dala eh. Chihuahua. So yan po ang kunyari mayaman. Kunyari mayaman. Pag uwi niya sa bahay, papasok siya ro sa karton na na bahay niya. So yun po ay tayo, no, by the grace of God, salamat sa Panginoon. At talagang hindi tayo pinapabayaan. Kaya meron tayong iba-ibang kategorya ng kayamanan dito sa lupa. No? So ito raw ang dapat gawain kung ikaw ay nasa kategorya na yan. Sabi po dito ni Paul, charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Ilan na sa inyo yung nakakita ng mahirap at sasabihin, no, ang laki-laki ng katawan, ayaw magtrabaho, ayaw maayos. Hindi kaya minsan kino-conclude mo. Bihira yan ang daming paraan para kumita ng pera. Ganun lang yung nila. Kumbaga, you are looking down on people because ikaw ay medyo umaangat na. Yan po ay natural tendency ng tao. Pag umaangat ka, nakikita mo yung mga tao na lumiliit. Di ba? Pag sumasakay ka aeroplano, palit ng palit yung lupa. Di ba? Nakikita mo, maliliit na yung mga tao. Yung bangka, ganyan na lang. No? Pagka dumadaan ka doon sa ibabaw ng Visayas, pagpapunta ka ng Davao, galing ng Manila, dadaan ka sa Visayas, ang liliit ng bangka, ganyan lang. Pero ang totoo, mas malaki pa sa iyo. So, pag tumataas ang tao, lumiliit. No? Yun yung high-mindedness. Maliit ang tingin mo sa iba. Sabi ng Bible, wag daw. Wag ka raw titingin ng ikaw ay mataas at sila ay mababa. Wag kang maging high-minded. Wag mong isipin yung sarili mo na nag-arrive ka na.
Ano? You have arrived. No? I am here now. Oh. Andito ako, maswerte kayo, nandito ako sa kapaligiran nyo. Hindi ako basta-basta na pumupunta sa mga kung saan-saan lugar. Yan. So, high-mindedness yan. Learn or maintain the language of the non-rich. Yan. Yung pagiging high-mindedness mo, mahalata yan sa lengguwahe mo. Halimbawa, no? Sabihin na natin, okay na tayo, estado natin ay okay. No, hindi na tayo magugutom, pati pamilya mo nakakaaral ng maayos or graduate na. Okay? So, you are above others sa state of things. Pero, kung ikaw ay biblical na tao, meron ka pa rin mamupo. Yan. Kasama pa rin yan sa language mo. No po. Pasensya na po. Yan. Pag tinatanong ka, sagot mo ay opo. Nung nasa probinsya kami, pag sumagot ako ng oho, babatukan ako kasi oho. Dapat opo. Ay, bastos na tao to. Bastos na bata ito. Oho. Oho lang. Dapat opo. Ganon. May distinction pa pala yung letter H tsaka letter P. No? Matindi sa amin. Ang dali nila mambato kung porket matanda na sila, mga high-minded. Oh. So, marunong ka ng po, opo. Sa English, marunong ka, yes, sir. Yes, sir. Minsan, meron preacher, mas matanda pa sa akin at talagang profesor. Pero, si Brother Dan Ferrell, pag kinausap mo yun, sasagot yun. No? Kahit na yung question mo minsan masyadong parang foolish or hindi magandang tanong, sumasagot. I am really amazed. No? Yan ay professor na ng mga pastor. Na maraming pastor tsaka yung mga ginagawa niyang materials, ginagamit. Pero can I ask you a question? Sabi niya, yes sir, what is this? What is it? Ganon. Very responsive. Minsan tayo, pag tinatanong, hindi, tsaka na, busy ako eh. Yun. Di ba? High-minded. Dahil kong ginagawa, ano ba yun? Tanong ka naman ng tanong eh. Dapat alam mo na yan, common sense na yan. Yun. High-minded yun. Di ba? Bawas-bawasan natin yung mga ganyan sagot. Mga attitude. Kung tayo ay mas marami ng alam kaysa sa iba. No? Kung hindi tayo makakasagot, sabihin natin, pasensya na po, medyo may ginagawa ko. Unahin ko lang. Pagkatapos, paki-follow up kasi baka makalimutan ko. Bigyan nyo ako ng mga 2 hours. Tapos, tanong nyo ulit sa akin yan. Kasi baka hindi ako makabalik sa inyo. Yan. Pwede? Diba? Pagka merong may kailangan sa iyo yung tao, huwag kang high-minded. Bigyan mo ng panahon lahat ng humihingi sa iyo ng panahon. Bigyan mo ng konsiderasyon ang mga tao na pwede mong iangat sa buhay. Huwag mo sabihin, tanga-tanga mo naman. Simple lang, di mo alam. Ha? Buti pa, doon ka lang magtanong sa pulis. Ganun. Nauso sa amin yung gano'n, yung pagka nung college ako, meron kang kaibigan, tinatanong mo, yung assignment natin, tsaka yung paano ba masosolve itong problema na ito? Gagawin ng isang kaklase ko na talagang maloko, kukuha ng piso. Ito piso, maghanap kang kausap. Yun, maloko yung mga kaklase. Mga kaklase ko nun eh. Pahiya ka ngayon. Sa harapan ng mga babae, gagawin niya yun. Ito piso, maghanap ka kausap. Kaya nung natutunan ko yun, ginagawa ko na rin sa iba. Ayan.
high-minded na rin ako. Ganun pala ang kalakaran eh. Oh, pero nung naging Kristiyano na ako, by the grace of God, di na, inalis ng Panginoon sa akin. Binago ng Panginoon ang lengguwahe natin. So, marunong tayo magpo, opo, yes sir, pasensya na. Marunong tayo mag-thank you. Diba? Kahit na yung nagpaparada ng sasakyan natin o nagbubukas ng gate natin, no, ng pinto natin. Hindi yung basta ka na lang dumaan. May gumawa ng pabor sa'yo. Thank you po. Oh. Tapos ready ka sa trucks. Baka gusto niyo pong basahin. Oh, di ba? So ready ka sa trucks. Ready ka doon. Yung guard nagbukas sa'yo, bigyan mo. Oh. Tapos yung parking attendant, bigyan mo. Oh. Minsan, pati yung nag-aabot sa Jollibee, binigyan ka. O, bigyan mo rin siya. So, that is not being high-minded. No? Excuse me. Marunong ka mag-excuse me. Excuse me po. So, nung sa Riyadh, pagdadaan kami, nag-uusap na ganyan. Alam na nila ang mga Pilipino. Sila kasi, pag dumaan, nag-uusap dito. May nag-uusap dyan, tsaka dito. Ngayon, ikaw dadaan ganyan. Pagka ikaw bastos or high-minded, gaganong ka. Ito mukha rin. Gaganong ka. Dadaan ka lang. Minsan gaganong ka pa, titingnan mong ganyan. Ba't dito kayo nag-uusap sa kalsada? Ganoon. Pero ako, tsaka yung mga hindi bastos, hindi high-minded, gaganon. Gaganon. Ayun. Pasensya na po. Yan. Tabi-tabi po. Ayan, baka manuno. Tabi-tabi. So, yan po ang ugali na maganda. Ayun. Hindi ka mataas. Hindi ka nagmamalaki. Marunong kang magpasintabi. Excuse me. Yun. Alam niyo ba, dalawang pamamaraan pwedeng sabihin yung excuse me. No? Pagka ikaw mayabang, sabi mo, excuse me? Teka muna, excuse me. Ayan. Meron namang, excuse me po, pwede po bang makasabat? Pwede po bang saglit lang po? Ayan. Yun. So, hindi high-minded. Pag high-minded, pareho rin yung excuse, nag-i-excuse ka rin. Pero iba yung pagkakasabi mo. So, depende rin yan, sa mga, halimbawa, magsasalita ka. Pwede pong magsalita, pwede pong magtanong, pwede pong ganyan. Okay? So, nag-a-assert ka rin. Pero in a respectful way, not in a high-minded way. Ano yung language ng high-minded? Okay. Okay, noted. Yan. Yung mga sagot mo, talagang pagulat talaga sila. Na pinapakilala mo yung sarili mo na hindi ka basta-basta tao. Pag binibigyan ka ng instruction, imbis na thank you po sir, thank you sa instruction nyo, salamat, nagabayan nyo ako, salamat. Hindi, sagot mo, noted. Ganyan. Okay, I know. Pagka hindi ka satisfied, sasabihin mo, unacceptable. That is unacceptable. Gumagano ka pa. Yun ang mga high-minded. Mahirap ma-please, laging galit. Sasabihin mo, sino ka ba dito? Nako, mga high-minded. Hindi mo ba ako kilala? Kilalanin mo kung sino yung sasabihan mo. So, minsan kahit hindi naman mayaman, pero ganun magsalita. Oo.
So, mahirap po yung ganyan na hindi po pang Kristiyano na lingwahe yan. High-minded na ganyan. Kasi ano tayo eh, condescend to men of low estate. Yun ang sinabi sa atin ng Bible. Magpakababa tayo. He that abaseth himself shall be exalted. Let the Lord exalt us. Don't be high-minded. Don't say, I am fed up. Yan. Yun ang mga mga manager, di ba, presidente. I am fed up with you. Kala mo, lalamunin ka. No? Get out of my sight. Yan. Ayoko nang makita ka dito, ah. Yan. Yan ang mga high-minded. Okay? So, pero mga kapatid, pagka may nakita kayong ganun, huwag niyong sasabihin, hoy, high-minded. Huwag mong sasabihin ganun. Kasi, ano ka pa rin? Sige po, sensya na. I'm sorry na hindi ko kayo nabigyan ng tamang, hindi ko na-meet yung inyong expectation. Bahala ang Panginoon sa mga ganung tao. And alam nyo, minsan, mga pastors, ganyan. No? Mga pastor. Kasi, sinabihan sila ni Paul na magnify your office. Itaas mo, palakihin mo, i-exalt mo ang iyong office. No? At laging sinasabi that the calling of the pastor is the highest calling. It is higher than the president. Ba, matindi. So, yung mga pastor minsan, pagka nawawala sa balance, yan ang maririnig mo sa kanila. Get out of my sight. I don't want to see you again. Lumayas kayo dito. Minsan sa pulpit pa gagawin. May papalayasin na pamilya. Kung hindi kayo nagtatights, wag na kayong bumalik. Yung mga ganon. Nakakaano. No? Lumalabas sa bibig ng mga pastor. Unacceptable. Kala mo talaga, kumbaga dumating siya ron sa estado na yun sa pamamagitan ng sarili niyang achievement. Hindi niya naaalala na kaya siya nandun sa pulpit dito, nilagay lang siya ng Panginoon dyan at bukas pwedeng tanggal na siya dyan eh. So minsan nakakalimutan yan. Yung ibig sabihin, magnify your office. Ibig sabihin, ingatan mo, wag mong pabasta-bastahin. And to whom much is given, much is required. Wag mong bastusin ang pulpit na yan. Wag mong bastusin yung office of the pastor. Hindi ibig sabihin nun na magpakataas ka. Magpumailan lang ka sa pinakamataas na ulap na para malaman ng mga membro gaano ka kagaling na pastor. Yung mga nagsasabi, oy, pastor ako pastor nyo ako. Huwag nyo ako gaganyanin, ako pastor nyo. Para bagang, alam namin. Nung bakit ginaganon pa. So may nakita akong ganon, not good. Hindi maganda, no? So that is just one. Do not be high-minded. Another charge is do not trust in uncertain riches. Kung mayaman ka, huwag kang magtiwala sa kayamanan mo. Kung mayaman ka, o kung meron ka mang tinatamasa, meron ka mang property or savings, do not trust in those riches. Alam nyo, karamihan sa mga nasa jail na mayaman, ba't sila napunta ron? They trusted in their riches. Kaya kong bayaran yung judge, kaya kong bayaran ng police, kaya kong bayaran at kahit anong gawain kong krimen, saglit lang, makakawala rin ako sa jail. Kaya kong bayaran yan. Magkano ka ba?
So, because of that mentality, no, yung road rage, yung uh, uh, between neighbors, kaya niya. Ay mayaman siya. So, yan po ang nangyari. Kaya, they are trusting in riches. But sometimes tayo rin, no, hindi naman tayo ganun kayaman, pero we trust in the things, the material things of this world. No, nakita natin, sabi ko na as an illustration, yung anak ni Henry ni C, ng apo ni Henry C na namatay kahit mayaman. No? So although I think they are Christians, pero iisipin mo, no, di ba? Kung magtitiwala ka sa kayamanan, hindi, may insurance na ako, kayang bayaran yan kahit ano. May pera naman, so walang problema. Walang problema. We will go to the best hospital. We will find the best doctor. We will find the best medicine. Minsan, pag sinabi ng Panginoon, tapos ka na, tapos ka na. No doctor, no hospital, and no medicine can say, wag muna. So, do not trust in uncertain riches. I charge you also to instead trust in the living God. Yan ang charge. No? Wag sa uncertain riches, but in the living God. Ang sabi ng Proverbs 3:5, alam natin lahat yan. No? We can recite it from memory. I hope everybody can recite Proverbs 3:5 from memory. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. No? Trust in the Lord, not in your own understanding. Another charge, I charge you to always do good and be rich in good works. So, diyan tayo dapat magpakayaman. Diyan dapat talaga ang full effort natin. Gamitin natin ang kayamanan, gamitin natin ang pera, gamitin natin ang resources, ang talents, lahat ng binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin so that we can be rich in good works. Let us use it as a tool, yung pera na yan, para makabless din sa iba. No, yung not only for your own legacy, but to honor your God, to honor the faith which was once delivered unto the saints. Binibigyan tayo ng resources ng Panginoon, talents and riches, para tayo ay maipakita ng Diyos sa mga unsaved. Yes, even with the unsaved. Na meron siyang mga totoong mananampalataya dito sa mundong ito na papakilusin niya para ikalat ang kanyang pagpapala. So kung ikaw ay binibless ng Panginoon, kung ikaw ay pinapayaman ng Panginoon, kung ikaw ay pinagbibigyan ng Panginoon ng maraming pera at resources at time, hindi yan binibigay sa iyo para i-hoard. Yung ilagay mo lang sa iyo, pamilya mo lang dapat makinabang niyan. Hindi po yun ang tamang pag-iisip doon. Pag binibigyan ka, ibig sabihin niyan, gagamitin ka ng Panginoon para mag-bless din sa iba. Hindi para sa iyo lang at sa pamilya mo lang. Kundi, diba, my cup overflows. Sabi ni David sa Psalm 23. No? Umaapaw yung kanyang inuman. Kaya umaapaw, so i-share mo sa iba kasi apaw na eh. Sayang eh. Oh, yung iba sa atin, apaw na ng apaw ko. Ubus na yung baso mo, umaapaw pa din. Eh gusto mo, sa'yo pa rin, di na bale, hindi ako mag-share. Hayaan mo dyan matapon.
Di ba? Wag ganun. Be rich in good works. Ibig sabihin, have abundant, plenty, good works. And daily, meron ka good works. And good works to others, not just to yourself or to your children or to your wife. Increase in good works. And find new ways to do good works. No? Kahit yung hindi pa na-preach, pero nakita mo, mabuti siguro to. Siguro matutuwa ang Panginoon dito. Gawin mo na. Oh. So, yan po ang ating simbolo na tayo lumalago sa pananampalataya. Lumalago ang ating good works. Ikaw ay nagmamature kung dumadami ang good works mo. No? Nakaka-bless ka sa iba, not only spiritually but physically, financially, and in every way possible. Kung anong pa maisip natin na paano tayo makaka-bless sa iba, ay isipin natin at gawain natin. Ngayon, kung may doubt ka, itanong mo sa church. Okay. Tingnan mo sa Bible, di mo makita, tanong mo sa church, baka sakaling alam ng pastor kung tama ba yung gagawin mo o hindi. Oh. Huwag niyong sabihin, Pastor, yung lottery dealer sa amin, naawa ko, walang bumibili. Bibili ko. Maglo-lottery ako. Huwag kang maawa sa lottery, gambling yun eh. So, hindi yun. Maling good works yun. Okay? So, be ready to distribute. Kaya, pag meron ka, handa ka. Oh. Kagaya niyan, merong isang kapatid tayo, pinagpapala. Sabi, Pastor, bibigay kami ng bigas dyan. Hindi naman natin hinihingi. At meron naman tayo ring pambili by the grace of God. Pero gusto niya eh. So, hindi natin tatanggihan yun kasi pwede naman natin din ibigay sa iba. Oh. So, kung meron kayong mga ganyang resources, ibigay nyo sa church at tingnan natin, by the grace of God, hahanap ang church, paano i-distribute yan. Oh? Kumbaga tayo yung, ang tawag doon? Clearing house. Center point. No? Dito yung itatambak yung mga gusto nyong i-distribute sa iba. Or pwede rin kayong directly mag-distribute. Of course, alam natin, pagka tungkol sa tithes, huwag kayong magta-tithes sa ibang church diretso. Mali po yun. Kung gusto niyo mag-bless sa ibang pastor, i-tithes nyo sa inyong church, ilagay nyo doon na gusto ko po ma-bless si pastor ganon or si pastor ganyan. Lalo na po sa pagkagawain, pastor. Kasi may mga gawain po na hindi nyo alam, ay palpak ang doktrina. We will not support. And you, members, should not support pastors and ministries na mali ang doctrine because you will support the spread of false doctrine. Kung kaya mo bang mag-evaluate ng false doctrine between false and true doctrine? Ang church, yan po ang trabaho. So, pagka ministry pinag-uusapan, sinusuporta mo yung isang tao or isang church or grupo dahil sa ministry, hindi po pwedeng direct tayo doon. Dito po yan. At i-evaluate po ng church kung sila ay totoo, then papadala natin. Pero kung tungkol sa mahirap kasi, hindi nyo na kailangan ng clearance ng church. Hindi mo iniisip yung doktrina nun eh. Iniisip mo yung kahirapan nun. Kahit Catholic pa yan, Muslim, Mormon, Jehovah's Witness, kahit ano pa relihiyon yan, hindi mo na yung tinatanong. Dahil hindi mo siya sinusuportahan bilang Baptist or bilang isang dahil siya ay merong ginagawa para sa Diyos, hindi yun ang purpose mo. Nangangailangan siya, kapitbahay mo siya, kapwa-tao mo siya. So, okay po yun, direct. So, I hope naintindihan natin yung pagkakaiba
ng direct na tulong, we ready to distribute, at saka yung helping people, other ministries. Yun po ay hindi pwede. Okay? And be willing to communicate. Medyo, alam nyo, yung communicate, ibig sabihin to give, to transfer your funds. Eh, nakakatuwa ngayon, ano? Talagang ang transfer of funds ay by means of communication na. Kanina, nabanggit ko na yung GCash. Eh ngayon, meron ng BDO Pay, meron ng STC Pay, at halos ng bangko, at saka mga communication companies ay nagkakaroon na ng sarili nilang pamamaraan paano mag-transfer ng pera. Dati, mahirap. No? Ngayon, one instant. At hindi nila pwedeng tanungin kung legitimate ba yung ginagawa mong transfer o hindi. Hindi na. Kung hanggat nando sa boundary, no? Isipin nyo, kalahating milyong piso pwedeng padala ng isang tao sa Riyadh, tapos babagsak dito. Oh. So, pero pag dinala mo yon, halimbawa, $10,000, diba? Ang $10,000, parang kalahating milyon yan, diba? Kung parang ganun ang math ko eh, no? 10,000 times 50. Tama ba yon? So, pag nagdala ka more than $10,000, illegal. Both to travel outside and to put it inside without declaring. Oh. Pero pwede mong ipadala by means of the banks. Communication. So, yun po, sabi rito, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay may funds, be willing to communicate. I'm so amazed na meron tayong mga kapatid na even yung kanilang end of service benefit, even yung kanilang hard-earned money, even yung kanilang, dahil binless sila ng malaki din yung kanilang communication sa church. Hindi sila unwilling. Hindi sila madamot. Dahil alam naman nila, of course, na gagamitin naman yan talaga for the intention na makikita mo. At hindi wawaldasin lang. At hindi pang personal lang. At kaya nga gusto pa natin pahigpitin. Kahit na tayo nag-iingat, gusto pa natin may auditor. Pahigpitin pa natin ang paggamit ng church funds so that we can be more trustworthy of the manifold graces of God and better stewards ng binibigay at pinagkakatiwala ng God's people to the Lord, and then the Lord to the church and to the pastor and to the deacons. So we will be better stewards. We will find ways. Kaya nga meron tayo application sa Securities and Exchange Commission so that the property will be protected. No? The money of the Lord will be protected under the laws of the land na hindi pwedeng basta-bastahin, na pwedeng kunin lang ng isang tao at na or dalawa at magkaroon ng biglang nawala na lang. Narinig natin na sa Riyadh merong 100,000 biglang kinuha ng pastor. Isang van na ipangalan sa isang member, biglang nawala yung member. Kanya na yung van. Oh. So may mga ganyan. Dito, no? Ay mga pastor dahil walang Securities and Exchange Commission, nasa pangalan nila, pinamana nila sa anak nila. Sipin mo yun? No? Nagagawa ng isang tao na nagsasabing siya ay nagtuturo, nangangaral in the name of God. Pagkatapos, yung property, hindi naman kanya, binigay ng, pinagkatiwala ng church at ng Panginoon sa pangalan niya,
ipapamana niya sa asawa niya at sa anak niya. So, yun po ang mga kalokohan. And sadly, they are Baptist. And so marami rin yan sa iba, no? Pero nakakalungkot pag Baptist ang gumagawa nun. At alam po natin yan. And we will, by the grace of God, we will not do that. Sa biyaya lang ng Panginoon. Tao rin po tayo, makasalanan, pero salamat at alam natin yung mga yan, kaya hindi natin papasukan. But be willing to communicate. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, wag kang mangimi na kung ano man yan ay ibigay mo. At bahala ang Panginoon sa iyo. Hindi po investment yan. Wag niyong totratuhin na yung inyong tithes and offering and sacrificial giving ay investment para kayo yumaman. Hindi po yan investment. Investment po yan sa langit, hindi investment dito sa lupa na double your money or get rich quick. Okay? So, expanding on the word, be ready to distribute and be willing to communicate. Giving is a part of loving. Sabi ng Panginoon, for God so loved that He gave. So, kung talaga nagmamahal ka sa Panginoon, nagmamahal ka sa gawain ng Panginoon, sa church, yung giving, hindi na yan masyadong question, kumbaga, sige, Pastor, pagpe-pray ko pa kung magta-tithes ako. Hindi na yan iniisip. Hindi na yan, automatic na yan. Because nagmamahal ka. And giving is part of living. It's a lifestyle. It's something na nagiging kasama sa sistema mo. At nakikita ng mga anak mo yan. Kung totoo ka ba. Okay? Giving is a part of doing. No, sabi ng Ephesians 4:28, pumunta po tayo sa Ephesians 4:28. Ano ba yung sinasabi dito? Ephesians 4:28. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Kaya ka raw binibigyan ng trabaho ng Panginoon para meron kang pambigay sa mga nangangailangan. Ayun, Ephesians 4:28. Basahin niyo mabuti. Sabi, ulitin natin, let him labor, working with his hands. So, nagtatrabaho ka. At ang pangtrabaho mo ay yung sarili mong pagod, pawis. Okay? Then, pagka nagtrabaho ka, ay mabuting trabaho, hindi pandaraya, ang purpose mo niyan, hindi para yumaman. Kung payamanin ka ng Panginoon, glory to God. Merong mga taong talagang papayamanin ng Panginoon at papaunlarin at i-increase, no? Without fretting about it na kailangan within 5 years, multimillionaire na ako. Itong goal ko. I will have my first million dito through this kind of job. Then, second year, ganito na ako. Third year, ito na. Hindi mo kailangan na planuhin at lahat. No? Sumali ka sa kung ano-anong schemes. No? Hindi po yan. Kundi, trabaho ka. Trabaho ka o magnegosyo ka, okay. Ngayon, you work with your hands, plan for your business, and then, laging included sa plano mo na meron kang bibigyan. Yun, that he may have to give. Pag you have, you give. Kasama yun sa plano. Kasama yun sa plano na may trabaho ka. May trabaho ba tayo? Pag may trabaho ka, dapat may binibigyan ka. Extra. Okay? To him that needed. Yung nangangailangan. So, that is beyond your family. Beyond nung sa mga tao na na talagang bibigyan mo whether may trabaho ka o wala. Talaga object na yun. So, yung iba pa.
And giving is a part of asking. Kung humihingi ka sa Panginoon, nagbibigay ka rin sa iba. Kumbaga, nakikita ng Panginoon yung ano mo eh. Nagdi-distribute ka talaga eh. Kaya bibigyan ka pa, pagpapalain ka pa, no? So, that is Ephesians 4:28. And when we give, ito pa, kasi ang pinag-usapan natin, yung sinabi sa Bible, no? Be ready to distribute, willing to communicate. So, tungkol sa giving yan. When you give, you start a cycle of giving. Nakikita ng mga tao na encourage sila. Ganun pala yun. Pwede pala yun. Maganda pala yun. Meron palang talagang totoong tao na gagawa talaga niya. May talagang nagsasacrificial. Meron talagang nagtatides, faithful. Meron talagang nagbabahagi sa mahihirap. Meron talagang nagdadala ng mga pagpapala nila sa church. Meron palang mga ganun talagang tao. So, marirealize niya. Sabihin niya, gayahin ko nga yun. Diba? So, you start a cycle of givers. Dahil nakita sa iyo na ikaw ay giver. You are ready to communicate and you are blessing others and you are ready to distribute. So, aanuhin nila, nakakagaya, nakakahawa. Yun. So, maganda yun, di ba? Hindi yung nahawa sa'yo, yung gaano ka katipid, gaano ka katsani. Sabi nila, tsani. Ano? Alam niyo yung tsani? Ganun. Pag nagbibigay ka, ganun lang. Nagtatransfer ka ng funds, ganun lang. Naglalagay ka sa envelope, sa offering envelope, tsatsaniin mo yung nandito, tsani. Ganun. Huwag kang tsani. Okay? Gawin mo, sandok. Ayan. Sandok. Iyan ang magandang giving, no? Sumasandok imbis na nagtsatsani. So, nakikita ng mga tao, ang attitude mo niyan, gagayahin nila. You start a cycle also of healing. Ano yung hinihil sa atin? Covetousness. Greediness. Dapat magamot yan. Ang puso natin, ayan, naturally greedy and covetous. So, ginagamot natin yan and nagagamot yan ng giving. And you start a cycle of communicating your blessings. Okay? Nagbibigay ka doon sa mga tao, pinapakain mo yung mga tao na hindi ka kayang gantihan. Minsan, nagtatampo yung iba eh. Kasi naghanda ka ng matindi nung birthday mo. Tapos nung birthday nila, hindi sila naghanda. So, nagtatampo ka, no? Bira. Inimbita ko sila nung birthday ako. Nung sila nag-birthday, wala silang handa. Hindi ako inimbita. Oh. So, ang sabi ng Panginoon, pagka daw ikaw ay naghahanda, ang imbitahin mo yung mga hindi makakapaghanda. Hindi makaka-imbita rin sa iyo. Oo. Iba ang Panginoon eh. 'Di ba? So, isama natin 'yan sa ating mga patakaran sa buhay, mga prinsipyo sa buhay. Para mahawa sa atin ang mga tao. After we give, ito importante. 'Di ba may mga nagbigay na, no? So nakita natin, 1 million, halimbawa sabihin natin, may 1 million na tayo doon sa ating BCA account meant for the property. Sabihin na lang natin, 1 million yan. Okay. Sabihin natin, malaking bahagi yung sa'yo. Okay. So, pag nagbigay ka na, wag kang magpapahinga sa pagbibigay. Wag mo sabihin na, bigay na ako, Lord. Okay? So, siguro medyo laylo muna ako sa giving ng mga ilang buwan. Kasi nakapagbigay na ako, malaki-laki rin yun, Lord. So, siguro wag muna. Wala ano yan. No? Pagka nagbigay ka,
Ang gagawin mo, kalimutan mo na nagbigay ka. Yung bagong blessing ng Panginoon, magbibigay ka ulit eh. Kalimutan mo na yung binigay mo na kasi sa Panginoon na yun eh. Kanino mo ba binigay yun? 'Di ba? Hindi yan kagaya ng may bangko. Na yung bangko, magkano na deposit ko diyan? Or yung cooperative. Or yung asosasyon. Ang laki na nang nabigay ko diyan. Dapat may dividendo na ako. No? Dito, ang Panginoon, binibigay mo sa church, binibigay mo sa Panginoon, wala kang ine-expect na dividendo. Ang ine-expect mo, natuwa sana ang Panginoon dito sa maliit. Alam mo, pag nagbigay ka sa bilyonaryo, nagbigay ka ng isang sakong bigas sa factory ng bigas. Sipin mo, halimbawa, nagbigay ka ng isang baol ng ginto doon sa may mina ng ginto. Ano ang effect sa kanya noon? Wala. Hindi mo siya napayaman eh. Ang binibigyan natin, Panginoon. So, hindi natutuwa ang Panginoon dahil nadagdagan ng kayamanan niya. Kanya na lahat yun eh. Natutuwa siya dahil obedient ka. Yun ang attitude natin sa giving. So, forget and keep on doing it. Okay? Don't make it a big deal. And then, forget what you gave. Ang ibig sabihin, don't run after the money that you gave. Hindi na sa'yo yun eh. Nagbigay ka ng 10,000, 20, 30, 100, 400,000. Hindi na sa'yo yun. Binigay mo na nga eh. Hindi mo na sinabi na, okay, paano nyo ba gagamitin yan, Pastor? Teka muna. Ingatan nyo yan. Kasi pinagpaguran ko yan. Bakit ganyan? Hindi pwede yan. Bakit ganyan? Teka muna. Report nyo nga sa akin. Paano nyo ginastos yung pera ko na ibinigay ko? Hindi ganun yun. Pag binigay mo, sa Panginoon na yun eh. You don't run after it or require an accounting. As a church, dapat po tayo good stewards. Pero as an individual giving, you have no right because you gave it to the Lord. Huwag pong ganon ang attitude. No? Don't run after the money as if it is still yours. So that we will have less problems as a church. Okay? So lastly, my rich brethren, this is the charge in verse 6. Verse 6 ba yun? Yeah. Verse 19. Is laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. So ito na yung future. Ano ba itong ginagawa natin na wag tayong mag-trust sa riches dito sa mundo kundi sa Panginoon at damihan natin ng damihan ang good works at maging ready tayo na magbigay. Okay? Ano bang saysay nitong lahat? Sabi ng verse 19 ay parang naglalagak tayo sa storage area sa langit, sa future. At ano itong future na to? Ito yung future na pagdating ng Panginoon, nakita ka niya na faithful, hindi rebel. Yung buhay mo ay isang life of faithfulness to the commandments of God. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. No? At nabawasan yung covetousness mo. Para sa iyo rin yun. Nabawasan yung greediness mo. It's for yourself, for your own good. And you have a good foundation and you lay hold on eternal life. Hindi ibig sabihin na pag bigay ka ng bigay,
nag-i-increase yung chances mo ng eternal life. Ang ibig sabihin po niyan, laying hold on eternal life, ang tanging pag-asa mo lang talaga ay yung eternal life na ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Wala ka ng iba pang iniisip na benefit sa pagbibigay mo, kundi yung eternal life. Wala ka nang iniisip na meron akong malaking building dito, pinapaupahan ko. Ha? Pag nandun ako sa langit, tuloy-tuloy yan, umuupa yan sa mga anak ko. So ang pag-asa mo is yung legacy. Minsan ganyan ng mga mayayaman, no? Dapat maganda yung aking legacy. Pinamanahan ko yung aking mga anak, so wala silang masasabing masama laban sa akin. Tapos merong halimbawa, namatay ka, tapos meron silang ginawa, Nilo del Mundo Foundation. Wow, foundation. Ibig sabihin, maaalala ka ng mga tao for 50 years, 100 years. Maaalala ka ng mga tao kasi meron kang foundation. Ang foundation natin ay yung eternal life na ipinangako ng Panginoon na darating. Yun lang ang pinangahawakan natin, wala na iba. Yun lang ang pag-asa natin. Yun ang blessed hope natin pagdating ng Panginoon. We are laying hold on the eternal life promised to us and earned by the merits of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, purihin ng Diyos, nawa po lahat ng mga salita na ito na galing sa Bible ay nasa ating mind, nasa ating heart, at wag nating kalimutan, gawin nating parte ng sistema natin upang pag talagang tayo ay mayaman na in truth, we are ready. Sometimes we are not ready. Kaya pagdating ng kayamanan talaga, nadidiskarel. Nagbabago ugali, nagbabago ang pamamaraan. No? Sana wag tayong ganon. Sana walang member ng BCA na ganon. Bahala na po ang Panginoon sa inyo na ibalik lahat ang inyong mga kayamanan na ibinabahagi nyo sa kanyang church at sa ibang mga tao na nangangailangan. Purihin ang Panginoong Diyos, tayo pumanalangin, dakilang Diyos, I charge them, as you said, the rich in this world, that we should not be high-minded, that we should be ready to distribute, that we should willing to communicate, and that we should lay hold on eternal life. This is your charge. You gave it to us, and we have understood all these things. Kayo na pambahala, manatili ito sa aming puso, maging attitude po namin sa pakikipag-deal sa pera na binibigay mo sa araw-araw. At we will continue to serve you, Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. God bless po. Amen, Pastor. Amen. Okay, maraming salamat, Pastor. At ayun po, no, salamat sa pagpapalang iyon buwan sa salita ng Panginoon. At tayo po ay dadako na sa atin pong pagbibigay. Paki-plus po sa screen yung ating pong account, ang temporary mission account, at gayon din po ay ang building project account. So let us communicate to our church. Let us give our tithes and offerings. And tunay po na ang Panginoon, ang kanyang biyaya ay hindi napuputol at ito'y tuloy-tuloy na nagsusustain sa atin po mga pangailangan. At atin pong tuparin